Kasi pagka nagko-coffee kami, magulo yan dito. Nagtatalsikan yung mga iniinom namin kape ni Mahal na Reyna. Diyan sa may Banff, Alberta, Canada, merong bear attack. Lasawi, no? Mag-asawa sila. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Say hello. Hello daw. Hello sa kanila. Say hi. Say hi. Say hi. Hi. Teka, papasukin na natin si Kuya Sayon mo. Nandun. Pasukin na natin sa tumakinis at nilalamig na, no? Halika na, pasok na, baby boy. Ayan, sige. Ayan. Lalaro lagi yung dalawa na yun, eh. Binubuli lagi ni Sayon si Saya, mga kainags. Hindi. Hindi, mag-aaway kayo dyan. Hindi ko alam kung naglalaro itong dalawa o nag-aaway, pero mukhang naglalaro lang itong dalawa, no? Ito si Sayon, mga kainags, no? Grabe. Nung nagkasakit yan, nung bumalik ang pagkain niya, yung gana niya sa pagkain, parang lumaki yung katawan, mga kainags, ano? Pinabayaan yung dalawang aso, no? So, alam ko, mga kainags, naglalaro lang yan sila, no? At least importante nga, nakikita nga natin masaya na si Sayon kahit pa paano, diba? Kaya na naman yung dalawa, oh. Sige, walang hinto. Gusto ko nga napapagod yung dalawa na yan, eh. Saan? Keme. Let's go. Oh, pasok na. Oh. Halika na rito. Ito ka na. Doon na siguro Saya sa labas. Oh, yan. Malaya ka na. Nalabas mo na si ano? Sino? Pinalabas ko na si Sayon. O, tara. Kape ng ating Mahal na Reyna. Nag-iinit siya ng kanyang tubig. Umalis ka dyan. Matabunan ka dyan, ha. O, yan. Lalabas mo na ako, ma. Dito ka muna. Saya, bantayan mo si Mahal na Reyna, ha. Bantayan mo, ha. Ha? Bantayan mo, ha. O, sige na. Ma, labas mo na ako. Umulan ngayon, araw na to, mga kainags, ano. Actually, kagabi umulan din. Pero huminto na yung ulan ngayon, ano. Ayan, oh, buti nga hindi pa bumabagsak ang snow, ano. Pero ngayong buwan ng October 2023, mga kainags, ano, ngayon na magsisimula yung mangilan-ngilan na araw na pagbabagsak ang snow. Kaya siguro sa buwan ng October, mga 4 na beses, no, kung hindi ako nagkakamali, 4 na beses babagsak ang snow. Tapos mawawala rin. Kumbaga parang magpaparamdam lang na parating na yung snow. Ayan. Tapos sa November, dyan na talaga, mga kainags, no? Dyan na talaga magsisimula yung pagbagsak ng mga snow. Siguro mga second week, minsan first week pa lang ng November, bumabagsak na yung snow. Ayan, kaya ayan, no? Tingnan na natin yan, mga kainags, ano? Yung ganda ng paligid natin, no? Pati yung mga puno na may mga dahon. Yan. Tingnan na natin yan kasi sa winter wala na yan. Pero ito, yung spruce tree or pine tree, pero spruce tree yata to, no? Ano yan, all season yan, hindi nalalagas ang dahon yan. Ayan, ngayon na natin makikita yan, no? Next year na uli. Tapos itong dadaanan natin, puro snow na naman to, mga kainags, ano? Yan. Pero hindi ako nagreklamo, mga kainags, ha? Kumbaga, syempre, mamimiss lang natin tong mga ganitong scenery. Yan. Ayan, no? Ganda, no? Ganda pa sa paningin. Pero pag nawala na yung mga dahon na yung pag bumagsak na, wala na, hindi na natin ma-appreciate yan. Kasi wala na, kalbo na, ganyan na. Oh, yan, tingnan yung ganda ng mga dahon na bumagsak dito, oh. Wow. Diba, mga kainags, ano?
Ganda patingnan. Tsaka ang sarap pa maglakad. Ayan, no? Sarap pa maglakad. Yan, katulad nito mga kainags, ano? Naubos na yung mga dahon, no? Bumagsak na rito. Di ba? Parang wala lang, ano? Ganyan na yung ano, mga puno pag wala ng dahon, hindi na natin ma-appreciate. Tara, balik tayo. Yan, so lumabas lang ako dito mga kainags, ano? At saka nabasa ko kasi yung mga comment nyo. Kasi di ba nung mga nakaraang vlog natin, marami tayong vlog, siguro mga naka-4 na vlogs na tayo, no? Na hindi natin kasama si Sayon. At wala tayo sa loob ng ating bahay. Yan, kasi syempre mga kainags, ano? May mga nababasa din kasi akong comment na syempre parang nauumay na raw sila na lagi natin pinapakita sa mga vlog natin ay sila Sayon, tsaka Saya, yung ating mga aso. Lagi na lang tayo nasa loob ng bahay, nagba-vlog. Syempre may mga viewers at may mga subscribers tayo mga kainags na nauumay din. Kahit syempre naintindihan ko din sila. At saka ako naman mga kainags, ano, ako marunong naman akong tumanggap ng mga comment ninyo, no? Kay pangit ang comment nyo, kay binabash ako or maganda, yan, kaya kong tanggapin yan mga kainags, ano? Kasi syempre inaano ko yung ano, nirerespeto ko yung mga nararamdaman nyo, yung mga comment nyo. Kaya importante talaga yung mga comment nyo mga kainags, ano? Tsaka syempre gusto ko ring pagbigyan yung mga subscribers, mga viewers natin na nagko-comment na syempre parang nagsasawa na sila na lagi na lang tayo sa bahay nagba-vlog, laging yung mga aso na lang, yan. So syempre kailangan ko ring sundin yung mga simpleng kahilingan ng ating mga subscribers. Kaya ang ginagawa ko, syempre marunong din tayong makinig. Sabi ko nga, kailangan din nating ano, tatawid muna tayo mga kainags, mahirap na tingin muna tayo dito. Yan. So kailangan ko rin makinig mga kainags, kailangan ko rin makinig talaga sa mga subscribers natin. At saka yung kahilingan naman nila, napakasimple lang naman, 'di ba? Parang sinasabi lang naman nila na baka pwedeng mag-iba ka naman ng location, 'di ba? Para naman nakikita namin yung mga pagbabago-bago ng mga kulay ng mga puno, ng mga dahon pala, 'di ba? Ng paligid, 'di ba? Kasi gusto rin nila makita 'yan mga kainags, ano? Kasi syempre nagiging aware din yan sa sa kapaligiran natin, especially ngayong fall dito sa Canada. Kung nasa loob nga lang naman tayo ng bahay lagi magba-vlog at yung mga aso natin ang lagi nating ipapakita, syempre maano rin sila, mauumay din sila. Kaya ang ginagawa ko, nilalaro-laro ko yan, tsaka nakikinig ako sa nagbabasa ako sa mga comment nyo, sinusunod ko yan mga kainags. Basta alam kong okay at higit sa lahat kaya ko namang gawin, bakit hindi, di ba? So syempre maraming salamat din doon sa mga doon sa mga naghahanap sa ating mga aso, kay Saya, kay Sayon, at sa ating sa ating mahal na Reyna. Yan. So syempre si mahal na Reyna, may mga time lang na napapasama siya sa vlog natin dahil syempre may pasok yun may pasok yun. Pero nagpapasalamat na rin ako kay mahal na Reyna ngayon kahit papaano sumasama na siya sa vlog natin, di ba? Medyo natatanggal na yung kanyang kasi mahihain si mahal na Reyna mga kainags, mahihain talaga yun kumbaga siya yung typical na Pilipinang mahihain, yan, dalagang Pilipina. Hoy, by the way, maraming salamat doon sa mga nagko-comment din na gusto kong kumanta, parang ganun, parang sabi nila, sige lang Inags, kanta ka lang ng kanta, kung saan ka masaya gawin mo, kumanta ka lang. Kung meron kang mga viewers or subscribers na ayaw kang kumanta, kung doon ka naman masaya, kanta ka lang. Yan. Ay, nako. Inaano ko pa naman yung boses ko sa inyo mga kainags, yung pinopromote ko pa naman yung boses ko, baka sakaling may makadiscover ako. Baka sakaling may makadiscover sa aking boses na para sa akin napakaganda mga kainags, Kaya sumasama ang panahon Ay, grabe. Yan, para kasi doon sa mga hindi nakakaalam, frustrated singer kasi ako mga kainags, Dati nung 1990s uso ang banda. Nahilig ako sa mga banda-banda, kaya lang yung pag-aaral ko ng gitara walang nangyari. Walang improvement. So yung musika talaga parang hindi talaga para sa akin yan. Hindi talaga para sa akin yan.
Eh, tanggap ko na yun mga kainags, no? Kaya sa mga vlog ko nga, doon ko dinadaan-daan yung kanta. At doon ko napatunayan na yung pangarap kong maging musikero ay dapat ko nang kalimutan. Dahil sa inyong mga comment yan. So may mga viewers, may mga subscribers pa nga tayo na nagmamakaawa, no, mga kainags, na parang awa mo na, huwag ka nang kumanta, please. Ay, yung ibang araw mag-unsubscribe pa pag pinagpatuloy ko yung aking pagkanta. Ang bihira naman, no? Kaya wala na, hindi na ako kakanta. Siguro kakanta na lang ako, kapiraso na lang, mga kainags, ano? So anyway, palitan natin yung storya natin. So gusto ko lang magpasalamat sa inyong mga comment na halos sa mga vlog ko na hindi ko kasama yung ating mga alagang aso at wala tayo sa bahay. Lagi nyong kino-comment na gusto nyo makita yung ating mga alagang aso. Okay lang na mag-vlog ako sa bahay. Yan. So maraming salamat, ano? Thank you very much sa lahat sa inyo. At saka syempre gusto ko rin magpasalamat doon sa mga kainags, ano, sa mga comment, yung mga totoong comment na nararamdaman talaga nila, na yung ibig sabihin yun nga, wag ka na munang mag-vlog sa bahay mo, kainags, kasi nakakaumay na. Yan, nire-respeto natin yan. At saka okay yan, mga kainags, no? Gusto ko yan. Pero syempre hanggang kaya kong gawin, sabi ko nga, basta kaya kong gawin at kaya kong mapalitan yung ginagawa ko, gagawin ko yan, mga kainags, no? Para sa inyo, syempre kayo yung kayo yung masusunod, no? Pero depende nga yan, sabi ko, depende nga yan. Basta kaya kong gawin at alam kong pwede naman, gagawin ko yan, mga kainags, ano? Pipilitin ko na syempre gawin yung mga gusto nyo rin gawin. So alam ko naman na hindi lahat ng subscribers at viewers natin ay pare-pareho ng gusto, di ba? So kaya ang ginagawa ko nga sa mga vlogs ko ay pinipilit kong iba-ibahin, iba-ibang location, iba-ibang topic, ganun, hanggat makakaya ko. Pero hindi ko pinapangako na mabibigyan ko talaga kayo ng yung gusto nyong vlog, mga kainags, ano? Ang sa akin lang, ini-enjoy ko lang yung pagbablog, ini-enjoy ko lang yung gusto kong gawin, gusto kong sabihin sa vlogs. Yung nag-i-enjoy ako, mga kainags, ano? Yung wala akong stress, wala akong pressure, yun ang gusto kong gawin. Oh, sino yan? Ha? Ay, si si Joanne. Ano yan? Teka, natatakot sa aso yung kapitbahay natin, Sandali. Kinausap ako nung kapitbahay natin, mga kainags, no? Kasi bago sumapit kasi ang winter, nilalagyan namin ng cover yung kanyang yung duyan. So pag spring naman, tinatanggal namin yung cover. Humihingi siya ng tulong. Kasi matanda na yan, mga kainags. Siyempre tutulungan natin. Alam niyo naman tayo, mga Pilipino, matulungin tayo. Halika na dito. Naku, lumabas na naman tong... Huy! Halika, natatakot sa inyo yung kapitbahay. Pambira. Ikaw? Ha? Ikaw? Tatakot sa inyo yung kapitbahay. Ay, pambira. Ganyan magkulitan yung dalawang yan. Para nagpapakaya na. Sige, Saya, bugbugin mo. Kumanti ka, Saya. Sige, bugbugin mo. So pinagbibigyan lang siya ni Sayon, mga kainags, ano? Sige, yan, galing ni Saya. Sige, Saya, bugbugin mo. Gumanti ka. Habang pinagbibigyan ka pa ni Kuya Sayon. O, yan na. Tama na. Tara! Hey! Yan. Work time na naman, mga kainags, ano? Trabaho na naman tayo ngayon. Pero okay lang yan. 8 oras lang tayo magtatrabaho ngayon. Ingay, may ginagawang construction doon, ano? So nga pala, mga kainags, ano, meron ako napanood kanina, kagabi. No, isang araw, ano? Diyan sa may Banff, Alberta, Canada, no? Dito sa may Banff, actually Alberta nga tayo, no? Nako, mga kainags, merong bear attack
merong nasawi, no? Mag-asawa sila. Kasama yung aso nila, yung alaga nilang aso, siguro namamasyal sila diyan sa may Banff. Nabalita na na pinatay sila nung bear. Sinugod sila, parang ganun. Basta ganun. Yun lang, nabalita lang, napanood ko lang sa Alberta, Canada News. Para siguro namamasyal sila sa Banff, Alberta, 'di ba? Yung Banff tourist yan, 'di ba? Attraction, pinupuntahan. Pagka ganitong no. So humabol siguro bago magtapos ang fall. Yan, actually fall nga ngayon, 'di ba? Bago mag-winter siguro. Kaya lang hindi magandang balita dahil inatake sila ng bear at sila ay nasawi. Mag-asawa sila, kasama nila yung aso nila. So diyan din pala kay kay TV Philcan Life, mga kainags, Nako, nabalitaan ko rin, napanood ko kasi sa video nila na na tawag nito, yung meron silang bear na nakita diyan sa bahay nila, nangunguha ng crabberries. Yan, so mag-ingat kayo diyan, Rob TV Philcan Life. Tara, pasok na tayo, mga kainags. Uwi na tayo, mga kainags, Yan. Sabi sa inyo, mabilis lang 8 oras, Tapos yun nga pala, mga kainags, balik tayo dun sa usapan natin kanina, yung sa yung inano ng bear, yung mag-asawa, pati yung aso nila. Actually kasi nung 2 years ago, natatandaan ko, mga kainags, may pinuntahan kami, parang isolated area, dito lang din sa Alberta. Isolated area siya. Parang talagang parang may mga nagka-camping din, Tapos yung kasama namin, mga kainags, merong dalang may dalang shotgun at saka isang semi-automatic na 22. So pwede palang magdala ng baril, basta yung non-restricted, basta yung mahahabang baril, pwede palang magdala nun sa isolated area, dito sa Canada, dito sa Alberta. Hindi ko nga alam na pwede palang ganun, kasi akala ko dati pwede ka lang magdala ng mga baril, ng mga shotgun or ng mahaba na semi-automatic dito sa Canada pag sa gun range lang. Yun ang pagkakaalam ko, mga kainags, Hindi ko alam na pwede pala. Basta isolate. Alam ko isolated area. Nandun yan. Pwede kayong mag-comment, mga kainags, yung mga kababayan natin dito sa Canada na merong mga matatagal na talagang experience sa mga baril na ganyan, Actually hindi ko nga alam na pwede pala. So kasi anong araw doon, kasi tapos na nangyari noon, bago kami natulog, mga kainags, natulog kami. Bago kami matulog nung gabi na yon, nagpaputok siya ng baril nung shotgun. Bang bang bang. Paputok talaga, tapos 22 pinaputok niya kasi daw ang purpose daw noon para daw lumayo or maitaboy yung mga bear or kung ano yung mga halimbawa wolf, ganyan, mga coyote. Yan, para daw maitaboy sila kasi takot sila sa magugulat sila, ganun So hindi ko alam na pwede pala. So hindi ko alam so ngayon parang nagkaroon ako ng idea na pwede raw. So kung sakaling pumunta man kami sa isang isolated area, so pwede ko palang dalhin yun. Pero mas maganda siguro kung itanong ko para sigurado, kasi baka nagiba na naman ang batas. Kasi alam niyo naman ang batas dito sa Canada paiba-iba, mga kainags, kasi 2 years ago na yun So siguro bago ko dalhin, kung bago tayo magdala, alamin ko muna. Kasi, mga kainags, iba rin yung meron kang dalang mahaba, especially pag mga isolated area ng ganyan, kasi protection mo yun sa sarili mo, Kasi meron naman yung bear spray. Parang makakatulong din siguro yung bear spray, pero syempre iba na yung shotgun, shotgun, kasi talagang sigurado ka dun So yan, pwede kayong mag-comment, mga kainags, kung pwede bang magdala ng mga shotgun or ng mga non-restricted na baril dito sa Alberta, Canada, sa camping site. Yun, mga kainags. Naloba tayo kanina, mga kainags, Grabe. So kung napapansin nyo, mga kainags, tuk yung suot ko, Kasi pag natutulog na ako, nagsusuot na ako ng tuk. Kasi kahit na nakabukas yung furnace heater natin, medyo malamig pa rin, mga kainags, Nagbablog ako kung kailan hindi ako nagbablog kanina. Dali lang, mga kainags, papalbasin ko lang ito, pinalabas ko na kanina ito Go eksena ka talagang aso ka. Tara, halika lang, lumabas ka muna, humihi ka doon. Yan, kaya nagsusuot ako ng ganito, mga kainis, kasi wala akong buhok, di ba? Kaya pag madaling araw na,
nilalamig yan. Yung bunbunan ko pag walang ganito, kaya sinisipon ako pagka walang ganito. Kasi nga syempre, taglamig na ngayon no. Kaya kailangan ko talaga magsuot ng ganito pagka natutulog. Tsaka kung napapansin nyo, merong ganito kasi sa madaling araw mga kinags, malamig din sa tenga. Kaya tamang-tama itong natin, Russian talk, no. Alam ko sa Russian to yung style na ganito, no. Yan, kaya may takip yung tenga natin pag natutulog, hindi rin nilalamig. Ikaw, eksena ka na naman ha. Yan, so maraming salamat sa pagsama sa vlog natin ngayon mga kinags, At magkita ulit tayo sa susunod na vlog ha. Yan, hanggang sa muli.